You are listening to The Climb, Getting Through Life's Everyday Challenges Through the Word of God with Brother J.R. Bernabe and Brother Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about the power of the words of God. Good evening po sa inyong lahat na nanonood o kaya po nakikinig ng ating program, ng ating live broadcast. At ganun din po ay good morning o kaya po ay good afternoon sa iba na nanonood sa ating pong Facebook page o kaya po sa YouTube channel. Ako po si Brother Yoyi Capistrano, kasama ko po si Brother J.R. Bernabe. At ngayon po ay wini-welcome po namin kayo sa ating pilot episode ng segment po na ang title po ay The Climb. Under po ito ng programang Ang Kabanal-Banalan, may pinaglilingkod po ng The Most Holy Church of God in Christ Jesus. Ang purpose po ng segment na ito ay upang talakayin sa atin ang mga pagtuturong mula sa Panginoon na mababasa po natin sa Bible upang turuan tayo, payuhan tayo kung paano nga ba natin dapat naharapin ang iba't ibang hamon o challenges ng buhay. Very timely at very interesting yung ating pag-uusapan ngayon kasi sabi nyo nga kanina, we'll be talking about the challenges, yung iba't ibang mga hamon ng buhay. At siguro it's safe to say, isang bagay yan na lahat tayo makaka-relate eh. Dahil wala naman sigurong tao, regardless kung ano yung kanyang walk of life, na hindi dumadaan sa different challenges. Tawag nga natin dyan sa iba, yung mga struggles, iba, mga trials, mga pagsubok, mga difficult situations. Sa ibang mga salita, ito yung mga tinatawag nating hindi kanais-nais na mga pangyayari sa buhay natin. Na ayaw ng iba. Ayaw. Na maranasan. Correct. Kasi nga, hindi kanais-nais, madalas yan yung ating iniiwasan. Siguro pagka isa-summarize natin siya sa isang salita, pwede kong sabihin, allergic tayo dyan eh. Allergic dahil lang automatic response natin pagka dumadaan tayo sa mga negative situations, mga problema, mga kahirapan, and etc. Ang automatic response natin, iiwasan natin yan eh. Pero yun nga ang magandang pag-usapan natin. Pwede pa talagang iwasan yung mga pagsubok sa buhay. Napakagandang tanong nun. Yung tanong natin na maiiwasan ba? Kasi Maiiwasan ba? Maiiwasan ba natin?
Meron ba akong pwedeng gawin para happy life na lang? Baka pwedeng wala na. Baka pwedeng wala na. Pero tingnan natin kasi yung mga pagtuturo, syempre, sabi nga natin kanina, magmumula sa mga pagtuturo at pagpapayo ng Panginoon. At in John chapter 16:33, ganito yung nakalagay, I have told you these things so that in me, you may have perfect peace and confidence. In the world, you have tribulation and trials and distress and frustration. But be of good cheer. Take courage. Be confident, certain, undaunted. For I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Napaka ganda ng pagtuturo ng Panginoon. Ang tanong natin kanina, Maiiwasan ba? Maiiwasan Yun ang tanong ba? natin. Sagutin na natin agad yon mula dito sa pagtuturo ng Panginoon. Hindi talaga maiiwasan eh. In advance, sinabi na ng Panginoon kung ano yung mga sigurado na haharapin at may experience natin. yung baka may mga listeners tayo na mahilig manood ng mga movie, kaya mga palabas. Meron tayong mga tinatawag na spoilers. No. Di ba yung hindi mo pa nakikita yung kasunod pero sinasabi na sa'yo yung next na mangyayari. Parang ganito yung situation eh. Di ba na kung ano man yung buhay na nilalakaran natin ngayon, spoiler alert. No. Hindi natin maiiwasan yung mga challenges sa buhay. Kaya dito sa verse na to, talagang makikita natin kung paano piniprepare ni Lord yung bawat tao. Kasi mahal niya eh. Tama. Mahal niya tao eh. Kaya sabi niya, sa sanlibutan, meron talagang kayong kapigatian. Maraming mga frustrations, may mga distress, may mga trials na talagang pagdadaanan tayo lahat. And ultimate yun. Ultimate yun. At in general, ang tinutukoy dito, regardless, halimbawa, kung ikaw ay mahirap o sabihin na nating mayaman, kung ikaw ay bata o medyo nandun na sa age bracket ng nakatatanda. As long as nasa mundo ka, Correct. dadaan ka dyan. Hindi ka makakatakas. Hindi ka makakatakas. Pero ano yung comforting na sinasabi sa atin ng verse? Yun nga yung maganda eh. Sabi ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob. Very motivational yung mga salita na yon ng ating Panginoon. Nakaka-encourage talaga para sa atin. Yung sinasabing, laksan ninyo ang inyong loob at ang napakaganda dito, sabi ng Panginoon, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So meron ditong good news and bad news, di ba? Pwedeng sabihin natin na bad news kasi talaga. Tama lang naman yun. Para sa iba dahil yun ang kapag sabi mo nga allergic ang ibang mga tao dito na ayaw pagdaanan tong bagay na to. Yes. Pero dito, masasabi natin na bad news nga ba talaga? Or lahat naman mabuti dahil ang gusto ng Panginoon ay proteksyonan ang lahat ng mga taong mahal niya. So dapat makapag-focus tayo doon sa gustong sabihin sa atin ng Panginoon. And from this verse, maliwanag, hindi lang tayo wina-warn kung ano yung may experience natin sa buhay na to, but really, God is trying to motivate us. No. At yung motivation, napakahalagang bagay niyan eh. Diba sabi nga natin kanina, ang dami nating mga different challenges. Everyday nga eh. Everyday. Pwedeng sabihin may mga maliliit na challenges tayo na binabattle natin throughout our life. Pero ang maganda dyan, kailangan talaga meron tayong motivation kasi without motivation, baka ang tendency natin mag-give up tayo, mag-breakdown tayo, mawalan tayo ng pag-asa. That's the worst. Diba yung mabubuhay ka pero parang hindi na clear sa'yo kung ano yung ganda ng buhay na meron ka. Yun nga. So, doon papasok yung motivation. Tama. At kung motivation lang din ang pag-uusapan, maraming mga motivators. Madami. Kahit ako, halimbawa, ang isa sa mga main motivations ko, siguro makaka-relate yung mga listeners natin. Ang isa sa mga main motivations natin, yung mga parents natin. Tama. Diba? Kasi madalas nga kahit na yung mga parents natin, simply because of the love that we have for them, hindi na nga nila kailangan magsalita eh. Yung nakikita lang natin sila. Yung nakikita nating effort nila. Nakikita natin yung effort nila. That alone, hindi lang nakaka-motivate, malaking motivation Pero sa paano atin. paano yung nabanggit mo kasi yun sa mga magulang,
bukod doon, isa lang yun di ba? Sa iba't ibang fields. Sa iba't ibang field, halimbawa, yung mga mentors natin, o kaya yung mga nakikita nating mga achievers dun sa field na ginagalawan natin. Kung halimbawa, ikaw, enthusiast ka sa sports, diba? Sometimes you are motivated dun sa mga success stories ng mga nag-i-inspire sa atin. Mga nababalitaan natin, napapanood natin. Tama. Nakaka-inspire naman talaga. Kaya lang, yung punto, maraming sources of motivation, pero still, dumadaan din sila sa iba't Dumadaan ibang din sila. sitwasyon. Like, diba? like halimbawa tayo, kahit na from time to time, pwede tayong mag-coach, pwede tayong mag-mentor, pwede tayong magsabi ng mga words of wisdom, mga salitang nakaka-motivate or words of inspiration. Pero dapat i-accept natin lahat naman tayo. Dahil tao tayo, Limitado. Limited tayo. Napaka-limitado. Limited tayo. Pero ang good news no? Yung nakita natin, yung binasa natin, sabi ng Panginoon, proven Sabi niya, merong proven and tested na nagtagumpay o nagtagumpay na. At ang sabi, hindi sa isang aspect lang ng buhay Oo. Ang nakalagay, sabi doon sa verse na binasa natin, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ibig sabihin, hindi naman natin dinidiscredit yung power or authority to motivate ng ibang mga tao, di ba? Sabi nga natin, yung mga parents natin, minsan yung mga kaibigan natin, kaya naman talaga mag-motivate sa atin, yung mga teachers natin, mentors natin, pero dapat makita natin na it can only go a certain way. It can only go a long way. So, pero, ibig mong sabihin, dahil limitado nga, lahat makakapagbigay ng motivation. Pero, hindi pwedeng pantayan hindi pwedeng pantayan. Pagdating sa motivation na galing sa Panginoon. Pagka sinabi natin hindi pwedeng pantayan, ibig sabihin, hindi kayang dalin ka doon talaga sa dulo na pwede mo nang sabihin na okay na-overcome mo na lahat. Pwede siguro sabihin natin, from time to time, ma-overcome mo because of those motivation. Pero as a whole, ng pagiging tao, yun ang issue Di ba? Doon medyo kulang. Doon magkukulang. Pero ang good news, meron nang nagpatotoo at yun ang Panginoong Jesucristo. Yun mismo yung sabi doon sa verse natin. Kaya pagka binasa natin doon sa, naalala ko yung Tagalog version nung same verse, John 16:33, nakalagay doon, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko ang sanlibutan. O napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tapos na. Oo. So, kanino ka nga ba mag-rely? Siyempre, doon sa, sabi nyo nga, proven and tested. Tama. At hindi lang yun. Actually, Panginoon yung narinig natin na nagsalita ng mga bagay na yun na dapat nating panghawakan. Nangyari ba talaga? Oo. Actually, bukod sa Panginoon na napatunayan na maraming mga pangyayari sa panahon ng pagkakatawang tao niya. Pero isang bagay, yung isa pang gusto nating i-share din talaga sa ating mga tagapakinig, tagapanood, yung isang servant ni Lord na nagpatotoo kung paano niya na-experience yung kawalang kapantay nung motivation na mula sa Panginoon. So dito dapat makita natin yung contrast na merong words of inspiration or words of motivation na nanggagaling sa mga tao pero there's a certain power. Merong kapangyarihan talagang tagla yung words of God. Tama. At yun yung tinatalakay natin ngayon, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos o mga salita ng Panginoon. Gusto ko lang basahin yung nasa awit, no? Nasa 18:31 to 33. Sabi dito, si Yahweh ang Diyos na walang katulad. Siya lamang ang Diyos na ating kalasag. Siyang sa akin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Katulad ng usah. Paghakbang ko'y tiyak, pag-akyat sa bundok, ako'y kanyang hawak. Napakaganda. Kaya yan din yung title mismo ng ating segment, ng ating program, Opo. The Climb. Kasi wala na sigurong mas perfect na analogy doon sa everyday na struggles natin, yung everyday na iba't ibang mga problema natin. Minsan problema natin yung pambayad sa mga bills. Pambayad natin. Yung problema natin yung minsan yung health problems. Siguro marami din sa atin nagkakaroon ng mga
problema financially, sa relationships, merong mga challenges emotionally. At ngayon, hindi naman kumukonte yung nagkakaroon ng mga challenges mentally. Di ba? Pero ito yung sabi, para siyang pag-akyat sa bundok. Pag-akyat sa bundok. Ang ganda doon, yung yung sinabi ni David ni King David. Paghakbang ko'y tiyak, pag-akyat sa bundok, ako'y kanyang hawak. In a world na sobrang sasabihin natin, it is a world full of uncertainties. Ang dami mong hindi tiyak. Actually, yun nga yung... Yun yung bagay na kinatatakutan. Yun yung nagkukos ng maraming takot. Sabi nga nila, diba? anxiety. Diba? Kasi hindi mo alam ano ba yung ino-offer sa'yo ng bukas. So kung titingnan natin yung sinabi ni King David dito sa verse na to, talagang ang gusto lang sabihin, di ba? Hindi tayo dapat na matakot sa pag-akyat. Tama. So walang bundok na hindi kakayaning akyatin kapag kasama natin ng Panginoon. Sa pamamagitan niya, ng mga salita niya, yung mga comforting words ng ating Panginoon. Kaya dyan nga natin gustong i-break yung sabi nga stigma ng maraming mga tao. Pagka narinig yung Word of God, usually ang perception dyan, instructions. Diba yung Word of God, yan ay mga pagbabawal dun sa mga hindi mo dapat gawin. Yan ay mga pagbibilin, mga pagbibilin, instructions dun sa mga kailangan mo gawin. Pero hindi lang yun. Hindi lang yun. Yeah. Kaya kailangan ma-appreciate natin fully yung Word of God. At napakaganda nga nung verse na binasa natin kasi hindi lang pala instructions yung salita ng Diyos. Yung binasa natin kanina, si King David mismo, yung nagsasalita. Meron pa kasi isang verse na talagang pinatunayan niya na kanina nabanggit mo, yung salita ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Tama. Ngayon, kung nabanggit natin o nabanggit mo yung tungkol sa guidance ni Lord, instruction ni Lord ng salita ng Panginoon, at pagtuturo ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin, tingnan natin kung gaano ka-powerful yung salita ng Diyos nung ilarawan o in-illustrate na ni King David. Yan sabi ni King David doon sa Psalms chapter 119 verse 50. This is my comfort in my affliction, that your word has revived me and given me life. Napakaganda naman yung verse na yan. Paano ba natin na tatagalogin to para sa ating mga kasamang mga nakikinig ngayon, nanonood sa atin? Basahin ko lang dito. Sige. Sabi dito, ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. That's the power of faith Di ba? Yung sa siguro paano ba natin pababawin yung salitang pighati? Pighati. So nandun na sa binasa mo kanina yung affliction, di ba? Yung mga paghihirap. Diba? Pero that's the power nga kasi sabi dun sa binasa nyo, naaliw siya dun sa kanyang mga kapighatian. So ibig sabihin, sa gitna ng mga trials, sa gitna ng mga struggles natin, meron palang way para hindi tayo ma-depress. Meron palang way para kahit nagaano, sabihin na natin ka-negative, yung situation na pinagdadaanan natin ngayon, pwede palang maging positive yung outlook natin. Tama. Tsaka yung sinabi kasi ni King David, napakatindi nung salita na ginamit niya. Binuhay mo ako ng iyong salita. Maalala lang natin. Hindi ba tayo din naman? Paano ba tayo nalikha? Paano ba nalikha ang Sa tao? pamamagitan din ng salita. Sa pamamagitan ng salita. Paano nag-materialize ang lahat ng mga bagay sa mundo? Sa pamamagitan din ng words of Ako God. naniniwala, gusto ng ating mga tagapakinig, ng ating mga taga-subaybay na ma-experience yung ganda ng mga pagpapalang nandito sa mundo na gustong ibigay ng Panginoon at pagkatapos ng journey natin dito. Kaya dito rin maganda ma-honor natin Ma-honor natin yung power na binibigay sa atin ng Word of God. Yung mga salita ni Lord. Kasi most of the time, nagiging, sabi nga, nagre-rely tayo sa sarili nating magagawa. Nagre-rely tayo dun sa mga maitutulong ng mga kakilala natin. Lalo na pag nasa gipit na tayong sitwasyon, most of the time talagang nangihingi tayo ng tulong Oh, tsaka yung di ba? Mga kaibigan natin, mga kakilala natin, na-appreciate natin lahat ng mga taong ginagamit ng Diyos para i-motivate tayo sa mga panahon na nahirapan tayo. Malaking bagay yun. Napakalaking tulong. Malaking bagay yan. Pero yun nga yung punto yung
kung napalakas ka ng mga salita ng iyong loved ones, ng colleagues, ng friends mo, What more? what more kapag What more? maghahawakan ka sa salita ng Diyos? Ba kaya sana yun ang tinatry ko, sinisikap ko sa buhay ko maging perspective na lagi mag-rely dun sa mga salita ng Diyos. At if we will really appreciate yung power ng mga salita niya, hindi lang talaga siya magtuturo sa atin eh. Magpapalakas sa atin, magpapasaya sa atin pag malungkot tayo, magbibigay ng hope dun sa mga pagkakataon na sabihin natin nagiging hopeless na tayo. Sa mga difficult situations, pwede tayong manghawakan dun sa mga salita ng Panginoon. Tama. Kaya darating yung panahon na tayo man meron ng lakas ng loob dahil napalakas tayo ng salita ng Diyos, nanghawakan tayo, nabuhay tayo doon. Masasabi na rin natin itong mga salitang ito sa isang tiyak na panahon. Mapagtagumpayan na rin natin ang mga bagay na hamon na ating hinarap dito sa sanlibutan. At yan din ang unang-unang gusto na ni Lord na mangyari sa buhay Tama. natin. Diba kung tayo, dumadaan tayo dun sa mga difficult situations, tayo, gusto nating ma-overcome yun eh. And I'm sure, yung mga tao na nasa paligid natin na nagmamahal sa atin, full support din sa atin, chini-cheer tayo. Tama. Gusto nilang ma-overcome natin. Pero ang good news nga, based dito sa naging pag-aaral natin, meron pala tayong number 1 supporter na hindi siya masaya na naghihirap tayo dun sa mga struggles na yon. Pero ang gusto niya talaga, ma-overcome din natin lahat ng mga bagay na yan, katulad niya na na-overcome niya yung mundong ito. Kaya yun din yung purpose ng ating program na makapag-spread ng motivation sa lahat ng mga tao, sa mga everyday challenges na ating nararanasan. Pero this time, through the Word of God. And I do believe na napakalaking tulong kapag ang lahat ng tao, kumbaga, intentionally, gusto ko talagang malaman kung ano yung mga salita ng Panginoon. Kaya nga, eto, yung programang binigay ng Diyos through church admin na may share natin sa tao ang tungkol sa Dakline. Yan, at ang prayer natin, sana hindi lang natin sila ngayon makasama, kundi sa mga susunod na mga episodes natin para sama-sama tayong mag-grow and be inspired ng Word of God. Lord, nagpapasalamat po kami sa chance at opportunity na binigay mo para ma-witness po namin at mapakinggan namin ang mga blessing ng iyong mga salita. Opo. Nakita namin, Lord, na hindi mo gusto na mag-fail kami sa buhay na ito. Hindi mo gusto na mag-give up kami sa iba't ibang mga struggles, mga challenges po na aming nararanasan, kundi ikaw ang unang-una na may gusto na ma-overcome namin ang lahat ng mga bagay na ito at makita mo rin naman kami na nagtatagumpay sa iba't ibang larangan po ng aming mga buhay. Amen. Kaya ang prayer namin at hiling namin sa iyo, Lord, na patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo na pasaganain sa puso namin ang mga salita na aming napakinggan. At sa araw-araw ay patuloy mo kaming i-motivate, patuloy kami na mabuhay, na inspired, na hindi kami nangahawakan sa sarili naming magagawa, kundi ma-inspire kami na ikaw ay buhay na Diyos na laging sasama sa amin, laging ikaw ang unang-unang nakakakita ng aming mga pangangailangan at ikaw ang gagawa para kami ay maka-overcome ng lahat ng mga challenges sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin sa iyo, sa pangalan mong Kristo Jesus, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Amen. Tandaan, mahal ka ng Diyos. His compassion is so great. Siya ang unang-unang may kalooban na ma-overcome mo ang lahat ng mga challenges sa buhay. Kaya you're not alone. Huwag mo sanang maramdaman kahit minsan sa buhay mo na ikaw ay nag-iisa. Kaya let us continue to be inspired by the Word of God dito po sa Dakline. Aakyat ka ba o aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God every Sunday, 7 o'clock up to 7:30 in the evening, only here in The Climb.
likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia, kaya isa ng ganap na ministeryo. Mga himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. All the screams I let out that no one heard, all the tears that dried out, no one knows how much I hurt. Only you who knows what I have been through. Only you who carried me through it all. Here in the silence, where my thoughts run free, feeling everything there is to be, being clouded by all uncertainties. It's a bit overwhelming, but I know that you are here with me. As I run on in this life's journey, reaching the highest points and lowest of the valley, in all my seasons, you showed me how you loved all of me. Through it all, you're always here to walk beside me. Through it all, you're always here with me. Through it all, you held my hand. Through it all, you're my God. Through it all. Series of failures and waves of success. You're the same God who's with me in my worst and my best, in answered prayers or hanging requests. You always show me how much I've been blessed. Through it all, you're always here to walk beside me. Through it all, you're always here with me. Through it all, you held my hand. Through it all, you're my God. Through it all, you never make me go through it alone. You fought with me in battles I can't win on my own. In times when I'm so afraid,
'cause you'll get me through it all. All the space I laid out that no one heard, all the tears that dried out. Now I know so much I hurt. Only you who knows what I have been through. Only you who carried me through it all. You walked with me through it all. You're with me through it all. You fought by me through it all. You cried with me through it all. You laughed with me through it all. You're faithful through it all. You loved me through it all. And I'll praise you through it all. I'll sing to you through it all. I'll pray to you through it all. I'll honor you through it all. I'll worship you through it all. I'll serve you through it all. I thank you through it all. I love you too through it all. Through it all. You're always here to walk beside me through it all. You're always here with me through it all. You held my hand through it all. You're my God through it all. Through it You are God through it all. It's never enough to say we love you, but we pray that we continue to use our strength, serving and praising you, striving for perfection to be like you. The life we live is uncertain, but your guidance is unfaltering. May we live our lives fulfilling our duty, so that before you we stand worthy. Words of thanksgiving are never enough, for you gave your life and showed your love like you. We will walk and live in love, showing the world that we deeply care.
It's never enough to say we love you, but we pray that we continue to use our strength serving and praising you, striving for perfection to be like you. The life we live is uncertain, but your guidance is unfaltering. May we live our lives fulfilling our duty, so that before you we stand worthy. Words of thanksgiving are never enough, for you gave your life and showed your love like you. We will walk and live in love, showing the world that we deeply care. Tirelessly we will proclaim your name, to exalt your love, Lord, is our aim. We know all that we've done is never enough, for we cannot repay your immeasurable love. In your greatness, we will praise your holy name. We will serve you for the rest of our lives. Words of thanksgiving are never enough, for you gave your life and showed your love like you. We will walk and live in love, showing the world that we deeply care, to exalt your love, Lord, to exalt your love is our aim. You walk your life day by day, facing sorrows as the strong winds blow. Keep going, all your struggles will fade away. Take another step and start anew.
trials along the way. Don't be weary, but lift your faith. Feel His presence, we're never alone. He will guide us to His home. There will be trials along our way. Don't be weary, but lift your faith. Feel His presence, we're never alone. He will guide us to His home. Towards the promises of God, as you and I journey hand in hand. Sing unto Him and praise His name. Glorify Him in every way. Keep holding on to His words until we reach the promise of the Lord. Na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na. I have come to your place to talk to you and receive your grace. Please clean my heart. Please hear my prayer. I draw my hands to each other. I move my lips as I whisper your glorious name into the air. I worship you and I praise you, for you are true, the power for
Amen. Nandyan ka ba? Ako ba'y naririnig mo? Dinggin mo ako, Ama ko, damahin ko ang puso ko. Sa aking pakikibaka, ikaw ang laging nasa una. Pakinggan mo ako, pakinggan mo ako, pakinggan mo ako.
nasa damdamin, nasa kalooban ng bawat kasama sa Agape Choir. Tunay kami pinagpala. Oo, dumanas kami mga pagsubok, ng hirap, ng sakit ng puso. Pero nandyan lagi naman namin ang pagtulong, ang patnubay, ang pagpapala ng kataas-taas ang Diyos. Marami siyang binigay na pagpapala habang tumatahak kami sa aming ministeryo. At sa umagang ito, payagan niyong ipakilala namin sa inyo, iharap sa inyo ang isang tiyak, hayag ng mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Sila ang aming mga mahal sa buhay, patuloy na sumusuporta, umuunawa, pinapatawad ng aming mga pagkukulang. Magawa lamang namin ang aming ministeryo. Salamat, O Diyos. Kami iyong pinagpala.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!